Good morning, magandang umaga. It's another weekend. Saturday morning po dito sa Quezon City, Philippines. At ngayon po ay February 22. Isa na naman pong mapagpalang araw. Pagbati po sa lahat ng ating mga sumusubaybay. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sapagkat iba-iba ang ating mga time zones na kinaroroonan. Kaya naman, sa lahat ng mga taga North America, South America, Europe, Central Africa, Middle East at dito po sa Asia, kumusta po kayo? Isa naman pong weekend mapagpalang weekend. At dalangin ko na lahat tayo ay nasa pinakamagandang kalagayan sa mga sandaling ito. Ayan. So, itong ating topic mamaya ay isang pagpapala uli sa atin, no? At siguro magandang simulan natin ito sa panalangin. Let us pray, mga kapatid. Salamat po, aming Diyos, aming Ama. It's another weekend. Salamat na makapagpapahinga uli ang aming mga pisikal na katawan at palalakasin naman ang aming mga espiritual na katawan. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa mga pagpapala na aming tinanggap at aming mga tatanggapin pa. Salamat po sa inyong katapatan, sa inyong mga probisyon ng pag-iingat at pagbibigay kalusugan sa amin. Itinataas namin ngayon ang aming pag-aaral ng inyong salita. Alam namin ang salita mo ay pagpapala para sa bawat isa. Kaya umaasa kami na matanggap namin ang biyaya ng inyong salita ngayon. Gamitin niyo ang inyong lingkod, Panginoon, na lahat ng maabot ng tinig na ito ay makaranas ng pagpapala. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen and amen. So tayo po ay nasa Facebook Live sa ating Facebook page Empower Global. Kung kayo po ay hindi pa po follower, paki-follow naman. Yan ang aking pakiusap sa lahat ng naabot ng programang ito. Paki-follow. At huwag kalimutang pindutin yung like and share para maging multiplier po tayong lahat. Also, huwag kalilimutan na pwede kayong mag-comment gamitin ang ating comment section. So ngayon, meron tayong, ilan ba to? 68 na kasama. And I understand that because it's Saturday, ay marami ng punong abala sa mga gawaing bahay at kung ano pang mga schedules ngayon. Yung topic ko ngayon ay pagpapatuloy sa ating serye na nasimulan 3 days ago, ang series of on faithfulness. Ngayon ay maganda itong topic natin, no? Maganda naman lagi, maganda naman lahat. Kaya lang po nasabi ko maganda sapagkat napapanahon, no? Itong ating topic. Faithfulness in marriage. Katapatan sa mag-asawa o sa pag-aasawa o bilang mag-asawa. Katapatan sa mga Mr. and Mrs., no?
sa mga nag-asawa o mag-aasawa pa lang. Mahalaga ito, no? Kasi ito na ang malaking problema ng lipunan ngayon. Pag nasira po ang pamilya, na yan po ang the smallest unit ng isang society, ng isang gobyerno, ang pamilya. Pag sira ang pamilya, sira ang bansa, no? Matibay ang pamilya. Pag matitibay lahat ang pamilya, maganda lahat ang kalagayan in terms of relationship ng nanay, tatay, at relationship sa mga anak. Pero ihiwalay natin yung mga anak. may morning na yan naman ang ating pag-uusapan. Yes, excited na po tayo. So sa lahat ng nasa broadcast na natin, magandang umaga sa lahat. Ngayong araw na ito ay i-discuss natin ang isang mahalagang aspeto sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Ang katapatan sa pag-aasawa, faithfulness in marriage. Base sa ating key passage ngayon na Hebrews 13:4. So in the next 24 minutes, ito po yung ating pag-uusapan. O wag naman mag-leave yung mga o mag-off yung mga singles natin dyan. Dahil kahit papano magiging advanced lesson nyo na ito. Or pwede nyo magamit ang mga aral na ito sa inyong counseling. No? So, sama-sama tayong makinig. No? Sama-sama tayong mag-aaral. Hebrews 13:4. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. For God will judge the sexually immoral and adulterous. Ulitin ko lang po itong very powerful na Hebrews 13:4. Let marriage be held in honor among all. Para bang sinasabing ang pag-aasawa ay dapat iginagalang ng lahat, nirerespeto ng lahat. Hindi po sinabi rito ang pagsasama, no? Pag-aasawa. Ibig sabihin, marriage must be honored by all. And the marriage bed kept undefiled. Dahil hahatulan ng Diyos ang immoral at ang nakikiapid. Ang pag-asawa, marriage is a sacred covenant established by God. Ang Diyos mismo ang nag-establish ng marriage, no? And faithfulness as its cornerstone. Ang pagiging tapat o katapatan ang pundasyon ng pag-aasawa. Sa isang mundo, sa mundo natin, na ang commitment ay hindi na mahalaga. Parang, alam niyo ho ngayon, kakaiba no? Na ang dalawang tao, babae at lalaki, binata at dalaga, nag-holding hands na, nagsasama na, pero hindi nila alam kung kailan sila nagkaroon ng relasyon. Lumalabas ng dalawa yan, no? Pero tanungin mo, kailan pa naging kayo? Ayan. Nabubulol naman tayo. Kailan pa naging kayo? Magtitinginan sila.
At sasabihin nila sa isa't isa, kailan ba tayo official? May mga word na ngayon eh. Official na kami. Kasi may official na kami. Kami na. Ano yung kami na? Na minsan sasabihin, magsama na tayo. So, magsasama na sila sa isang bubong. Pero walang diwan ng kasal. Saka na lang kami magpakasal pagka ready na kami, pastor. Hindi nga kayo kinakasal kasi hindi pa kayo ready. Pero nandyan naman na kayo sa isang bubong. Diba? Kasi ayaw namin ng commitment pa eh. Anong klaseng reasoning yan? Anong klaseng pagbibigay justification? Hindi pa kami ready for a bigger commitment. Bakit kayo nagsasama? Bakit kayo nasa isang bubong na? Diba? Yan ang mundo eh. We are called, mga kapatid, to reflect God's unwavering love through our faithfulness in marriage. So, i-explore natin tong topic nito sa 3 punto na ang i-highlight ay yung importance of faithfulness. Yung kahalagahan ng katapatan, ng pagiging tapat sa ating marital relationships. Let's go to point number 1. Continue to like and share po ha, habang nagtuturo po ako rito. Number 1 po is the sacredness of marriage. Yung pagiging sagrado ng kasal. Kung yan man, kung yung hindi na pagpapakasal ay practice na, parang yan na ang in sa ating panahon, tayong mga mananampalataya, tayong mga Bible believers, huwag tayong makiayon sa parang kalakaran ng mundo. Biblia pa rin ang ating susundin. At sabi ng Biblia, marriage must be honored by all. Hindi niya sinabing by some, kundi by all. Pag sinabing all, walang natira, no? Kasi ang pag-aasawa ay sagrado. Sa Genesis 2:24, ang sabi, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. At iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isang katawan. So isang ina-advise dyan, dinisenyo ng Panginoon, mga kapatid. Mismo ang Diyos ang nagdisenyo ng pagiging sagrado ng union, ng pagsasama ng lalaki at babae. So tandaan po natin, hindi po pwedeng babae at babae ang ikakasal. Nagpakasal nga kami. Sinunod namin yan, pastor, magpakasal kami. Bakit 2 lalaki kayo? O bakit 2 babae kayo? So yung dinisenyong kasal ng Diyos na sagrado ay pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae.
Hindi po lamang ito nasa Biblia, no? Kundi nasa family code din. Ang pwede ikasal lang ay babae at lalaki. Itong verse na ito sa Genesis, no? Genesis 2:24, nakalimutan ko ibigay yung verse nun. Genesis 2:24. In-emphasize ang deep commitment and intimacy that marriage entails. And they will become one flesh. Ano ibig sabihin ng one flesh? Ito ay nagsisignify ng physical union, hindi lamang physical union, kundi maging emotional at spiritual bond. Kapag in-honor natin ang marriage, ina-acknowledge natin yung kanyang divine purpose at yung significance ng God's creation. Understanding the sacredness of marriage compels us to treat our spouses with respect and honor. Diba? Ang pagkakaunawa sa pagkasagrado ng pag-aasawa ay magdudulot sa atin ng pagpapahalaga sa ating mga spouses, sa ating mga asawa na may kasamang respeto at paggalang. It reminds us that our marital relationship is a reflection of Christ's relationship with the church, na markado ng pag-ibig, sakripisyo, at katapatan. So take time to reflect on the sacredness of your marriage. Paano mo ba ina-handle? Ano bang perspektibo mo sa iyo? Ikaw bilang may asawa. Gaano kasagrado ang pagtrato mo sa pag-aasawa? Kung hindi ka naman kasal, kung hindi ka pa nag-asawa, think about how you can honor the marriage or the marriages around you. Pangalawa, kung hindi mo kayang, o kung single ka naman ngayon, at may panahon na mag-asawa ka naman na, isipin mo muna kung kaya mong i-honor, no? At i-commit ang iyong sarili sa pag-aasawa bago pumasok. Hindi yung inaaral mong aralin ko kung paano ang commitment, paano ko i-honor, i-respect ang aking mapapangasawa. Dapat bago pumasok, kung meron kang kasintahan ngayon, sipin mo, kapatid, ito bang lalaking ito, ito bang babaeng ito, ay handa akong i-honor, i-respect, handa akong i-commit ang aking buong buhay sa kanya. Diba? Ang number 2 natin, the call to faithfulness, ang panawagan na maging tapat. Ang panawagan na maging tapat. Ephesians 5:25. Ito po ang sabi. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa.
katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia na ibinigay niya ang kanyang sarili sa iglesia, sa simbahan, sa body of Christ. Ang katapatan sa mag-asawa ay rooted o nag-ugat sa panawagan na ibigin natin ang ating mga pares selflessly na hindi makasarili. Tama, kasi nga love is not self-centered. Love is not selfish. Kaya ang instruction ni Apostol Pablo sa mga mister na ibigin ang kanilang mga misis katulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, yan ay nag-set ng pinakamataas na standard ng marital love. Itong ganitong uri ng pag-ibig ay sacrificial. Meaning, we seek the best for the other. Hindi lang yung ating mga sariling kapakanan. Marami pong selfish ngayon eh. Nagagawa sila ng gagawa ng labag sa kanilang commitment. Di bali ng masaktan yung kanilang esposo-esposa basta sila ay masaya sa kanilang ginagawa. Kaya ang katapatan, ang ibig sabihin niyan ay pagiging devoted, pagiging committed, kahit na sa panahon ng ang panahon ay sinusubok tayo. When we embody this kind of love, nagkikreate tayo ng safe and nurturing environment for our spouses. Inaalaw natin na ito ay mag-thrive, lumago, yumabong, and it reinforces the commitment to remain faithful, both emotionally and physically. Kaya makakatulong siguro kung i-evaluate natin paano ba natin dinedemonstrate ang ating love and faithfulness sa ating asawa. Gandang tanong yan, Hindi naman tayo makapag-usap-usap kasi, pero magandang sagutin din natin. How are we demonstrating love and faithfulness in our marriage? Meron bang mga specific actions and words that can better reflect Christ's love? Siguro, ang maipapayo natin dyan, yung love and commitment, baka wala na. Baka yung iba living outside a relationship na. Mag-asawa ngang naturingan, pero wala nang pag-ibig na namamagitan. Para na lang silang stranger sa isa't isa. Siguro, makakatulong na mapalalim, mapalawak, mapatibay ang commitment at pag-ibig sa isa't isa. Yung pagkaroon ng regular na tinatawag na date night, hindi naman kinakailangan magastos yan. Kami minsan kahit sandali lamang maglalakad-lakad at ang dulo ng paglalakad kakain kami sa Jollibee. Kakain sa McDo. Hindi kinakailangan mahal, hindi kinakailangan magastos. Hindi kinakailangan salamat kung meron tayong budget pang steak, pang buffet, o pang
mamahaling restaurant. Praise the Lord. Sana all. Pero hindi kinakailangan ng isang date night o isang dedicated time to open conversation. No? Maaring isang large french fries lang yan na dinidip sa ketchup at isang iced lemon tea. Na large na, dalawa kayo eh. Ang inyong pinagsasaluhan. Pero ang halaga ay yung nag-uusap pa ba kayo? Meron bang communication pa para mapalakas yung inyong relasyon? O minsan ang communication na lang ay pera. O magbabayad na tayo ng ilaw. Kaya bukas, bigay mo na yung 3,000 ha, mapuputulan tayo. Hanggang ganun na lang ba ang ating communication? O wala na tayong pambili ng pagkain, mag-grocery na ako. Hanggang doon na lang bang communication natin? Wala na ba yung matamis na usapan? Umaring sabi na may edad na kami, pastor, hindi na ganyan. Tapos na kami sa mga ganyan. Meron bang ganun? So, dedicated time to open conversations. Baka ang conversation na lang na mag-asawa ay patungkol sa budget. Mahalaga din yun ha. Pero wag lang laging yun. Kailangan may strengthen ang ating bond and commitment to each other. Ako hindi ko namamalayan. 3 minuto na lang pala ako. Malaking usapin kasi ito eh. Sana may part 2 siya, no? Ang point number 3 natin, the consequences of unfaithfulness. Mahalaga pa naman tong point number 3. Ang magiging resulta o kahihinatnan ng pagiging hindi tapat. The consequences of unfaithfulness. Sa Proverbs 6:32, ang sabi po, he who commits adultery lacks sense. He who does it destroys himself. O yan na. Ang sino mang nagko-commit ng adultery ay walang sense. At siya na gumagawa nito ay sinisira niya ang kanyang sarili. The moment merong unfaithfulness sa isang relasyon, nasisira na ang relasyon. The Bible warns us about the dangers and consequences of unfaithfulness. Marami nga ang nasirang relasyon dahil sa unfaithfulness. Marami namang nakarealize at nabigyan pa ng pagkakataon na mag-recover. Diba? Pero may nagre-request na po ng part 2. Sige po, I will try. Tandaan po natin, adultery not only harms the individuals involved, but also has far-reaching effects on families and communities. Kasi po, it destroys what? Trust. It destroys intimacy. Kapag meron na pong nangalunya o nakiapid sa sino mang partido, lalaki, misis o mister, nasisira na yung tiwala at nasisira na yung intimacy. Kasi syempre, may isipan tayo, iba na iisip natin.
Di ba? Na ito ay nagli-lead sa devastation and heartache. Understanding the seriousness of unfaithfulness encourages us to safeguard our marriages. Tandaan natin, sa panandaliang kasiyahan na ang resulta ay pang walang hanggang kaguluhan. Dahil minsan di mo masisisi talaga ang pares natin na naipapaalala yan. Minsan galit ang napapaalalahanan. Ginawa mo sa akin yan eh. Ikaw naman di mo pa nakalimutan. Yun nga ang problema. Na minsan nauungkat yan, na minsan naibabalik yan. Diba? Hindi natin talaga masisisi na nauungkat na ibabalik kasi talaga namang nagawa. No? Kaya dinisign ng Diyos ang marriage includes fidelity and commitment. Fidelity means yung talagang wala nang iba. At yung commitment. By recognizing the consequences of unfaithfulness, we can better appreciate the importance of nurturing our relationships and avoiding situations that could lead to temptation. Huwag tayong magkulang sa ating pag-ibig, pagpapadama ng pag-ibig sa ating mister o misis. Huwag tayong magsawa na magsabi ng I love you. Mas mabuting tayo ang nagsasabi ng I love you baka iba kaysa yung iba ang magsabi sa atin o sa ating partner. Baka yung hindi mo masabi, inasasabi ng iba sa yung misis, sa yung mister. Diba? Tapos, na-tempt dahil siyempre, parang hindi ko naririnig na word yan sa aking mister ah. Parang hindi ko naririnig yung words na yan sa aking misis ah. Yung I love you. Medyo makikiliti ka. Dahil may nagsabi sa'yo. O may nag-appreciate sa'yo. Tayo na po ang mag-appreciate sa ating mister o misis. Nang alam mo maganda ka, alam mo pogi ka, bagay mo yung ganito. Diba? Ang sweet mo naman, mas magandang tayo, huwag tayong maartihan. Mas magandang tayo ang magsabi, gumawa. Mahirap na po kapag iba na ang nagsasabi niyan at iba na ang gumagawa niyan. So reflect on boundaries in your marriage. May mga areas ba where you need to establish clearer guidelines to protect your relationship? I-consider siguro i-discuss nyo together kung ano yung pareho ninyong nakikitang potential threat o threats sa inyong marriage. At mag-create ng plano kung paano i-address itong mga potential threat sa inyong marriage. In conclusion, medyo overtime tayo. Pag ganitong usapan hindi pwedeng madaliin, no? Faithfulness in marriage is not just a commitment but a reflection of God's covenant love. By recognizing the sacredness of marriage, responding to the call to love selflessly, and understanding the consequences of unfaithfulness, pwede tayong mag-build ng strong and lasting relationships that honor God. I-commit natin na ma-uphold ang sanctity ng marriage sa ating mga buhay at sa buhay ng mga nasa paligid natin.
Nawa ang inyong pag-aasawa ay testimony ng faithfulness ng Diyos at ng love ng Diyos. Amen. Sa mga hindi po nasimulan ang topic na ito, balikan po ninyo ha. Kumplitohin ninyo ito. Kung kalahatin na lang yung naabutan ninyo. Salamat po. Tingnan natin kung paano natin ito may pagpapatuloy. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa aral na kahit 30 minuto lamang yan, ito ay punong-puno ng aral at hamon sa aming mga nakinig at nakapag-aaral. Salamat po. Pagpalain niyong lahat ng ito. Tulungan niyo kaming may sagawa ang mga aral na wala kaming makaligtaan na magandang aral. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. 163 lamang po ang nakasama natin. I understand because today is Saturday. Punong abala na po tayo. Pero pwede niyong balikan. Sa mga libu-libong magre-replay sa ating 71 na monthly subscribers at sa mga nagpadala ng stars ngayon, salamat po ng marami. Ay linggo na po bukas, magla-live pa rin naman ako kasi 9 o'clock nandun po ako sa Empower Manila sa 1557 Herrera Street, Santa Cruz, Manila. Nandun po yung Empower Church sa Manila. Ako po ang speaker bukas doon ng alas 9 ng umaga. Sa ang devotional naman natin, siyempre magbabalik sa Lunes, loobin ng Panginoon. So ito po si Pastor Rene. Ako, pasensya na, overtime po tayo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless. Shalom.